Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangatlo ko na repair mga kabay, 39462. So ang model nito mga kabay, burado na, pero ang model nito ay D25899, 10 kilos na jackhammer ng DeWalt. So ito mga kabay, gumagana. Ayan, papanda rin natin. Tapos, medyo malakas pa rin naman yung hammer niya. Pero pag mga ganyan ay papalitan natin siya ng o-ring para siguradong malakas. So ito mga kabay, gumagana pero sobrang bilis, tsaka medyo masiklab. Ayan. Para makita nyo po, bubuksan natin yung takip. Hindi ko pa pala nakalas yung screw na isa. Ayan. Papaanda rin ko mga kabay. Ayan. So ang lakas po ng siklab. Ayan. So yan po yung aalamin natin kung bakit mga kabay. So tatanggalin natin yung handle muna. Tapos yung mga screw mga kabay, kulang na rin. So syempre idadagdag natin. At yung handle niya, ayan, okay din naman yung ginawa niya, kaso lang masakit sa kamay. So i-estimate din natin yung handle niyan mga kabay, para komportable naman po yung gumagamit. Tapos yung handle niya, tsaka yung cover, ayan, mapapansin nyo, basag din. So magpapalit din po tayo niyan. Maliit. Maliit. Sakit ah. So yung mga kabay, nakalas na po natin yung, ayan, yung handle niya, basag din po. Ayan. So papalitan din po yan. Pati gear case cover niya mga kabay, ayan. Mapapansin nyo, wala na, basag na oh. So papalitan din po yan. Tapos switch niya, ayan, ginawan lang ng paraan nila. Sira po yung terminal, ayan. Papalitin po tayo na switch. So medyo madami-dami yung ating papalitan dito mga kabay. Tapos yung armature pa nito, titingnan natin kung bakit ganun siya kasiklab. Hindi lang, matigas. Matigas. Grabe, matigas ah. Ngayon pa lang ito nabubuksan mo. Dahil yung kanyang lock tight nandun pa rin. So ibig sabihin yan mga kabay, ngayon lang. So yung carbon niya mga kabay ay magpapalit din po tayo. Dahil hindi po original yan. Medyo may katigasan po yung carbon niya. Pero gagana din naman siya. Kaso lang, pag mga ganito, ayan, sobrang tigas po yun. Hinahasa lang nila para magsukat. Ayan. So matigas. Hindi po siya nabubunot. Gawa po nung armature na hindi po talaga yan mabubunot. So kailangan natin tanggalin yung kanyang gear case cover para po mabunot natin yung armature. Dahil matigas po yung pan mga kabay, parang nag-stack up yata, kinalawang. So ayan, basag din po ito.
So, ang dami pong papalitan. So, ayan po mga kabay. Nakalas na po natin yung kanyang armature. Ayan. So, ayan mga kabay. Mapapansin nyo. Ayan po yung sira ng armature. Kaya po siya masiklab. Tapos, sa field coil. Ayan. So, yung field coil niya mga kabay, okay pa po. Wala naman po siyang tama. Ayan. So, okay pa yung field coil niya. Brass holder, check natin para sigurado. D10, okay pa. So sa gear niya mga kabay, okay pa din. Wala pa pong palag. So ibig sabihin yan ay okay pa po yung kanyang bearing. So yan mga kabay. Lalagyan lang natin ng basahan yan. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung bandang piston. So aalugin lang po natin. So ayan mga kabay, okay pa po. So wala pong problema sa piston. Sa seal nito, okay din. So lilinisin lang natin yan. So ang papalitan lang po talaga dito mga kabay ay armature, carbon brass, switch. Ito po, yung switch niya nalusaw na po. Ayan, tinalian na lang nila para gumana. Tapos cord protector, motor cover, handle, tapos yung gear keys cover niya. So yan po yung papalitan dito sa dito 5899 na jackhammer. So ito mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin dahil matagal pa po. Tsaka lilinisin ko pa po siya para pag halimbawang in-approve ng customer, diretso na po ako kabit. Grasa na lang po yung ilalagay ko. So yan lang mga kabay, maraming salamat ulit sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscribes dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye-bye!